Omniscient Reader's Viewpoint. Kabanata 17. Episodyo 4, Linya ng Hipokrisya, 3. Sa kabila ng panghihimasok ni Cheon In-ho, hindi humingi ng bounty senaryo ang mga constellation. Ibig sabihin, hindi pa ito ang tamang oras para harapin siya. Halos kalahating araw akong nakatutok sa pag-unawa sa kalagayan ng Gumho Station. Si Lee Hyun-sung ang pangunahing nagbigay ng impormasyon. Sa ngayon, may 86 na tao sa Gumho Station. Siguro 87 na dahil nandoon na si Doc Chesi. Mas kaunti kaysa sa inaasahan ko. Nang sumabog ang senaryo, ang mga nakaligtas ay ang mga malapit sa station at mga pasahero sa tren. Hindi nila sinabi pero marahil noong unang senaryo, hindi ko na kailangang sabihin ang mga sumunod na salita. Nakikita ko na sa mga ekspresyon ng mga tao. Ang mga nakaligtas ay hindi nakaligtas nang hindi trinatong mabuti ang buhay ng iba. Lahat ng tao dito ay mga mamamatay tao. Sa ngayon, ang Gumho Station ay nahahati sa dalawang grupo. Kung tutuusin, isang grupo lang at ang iba. Tumingin si Lee Hyun-sung sa mga tao nang may madilim na ekspresyon. May mga lalaking armado ng mga bakal na tubo o iba pang gamit. Maliwanag kung aling grupo ang may kapangyarihan. Magtiwala kayo sa akin. Nagtatrabaho ang presidente ng grupo at malapit nang mailigtas tayong lahat. Ang bunsong anak ng Hankyung Group, si Han Myung-oh. Tama si Hyungnim, lahat. Huwag mawala ng pag-asa. Makakamtan natin ang ating layunin. Ang isang nangunguna kay Han Myung-oh at halos namumuno sa grupo ay si Cheon In-ho. Sila ang mainstream group. Nanay, nababato na ako, pwede ba akong maglaro ng game sa phone? Sandali lang. Darating na ang rescue team. Gagalaw ang gobyerno. Hindi ganun kadali ang pagbagsak ng isang bansa. At ang mga tao na pinoprotektahan ng mainstream group at nais lamang magpatuloy sa kanilang buhay ay ang marginalized group. Ang kanilang kalooban ay masyadong mahina upang maging mga mamamatay tao. Kahit pa magtipo ng 100 mamamatay tao, mahahati sila sa mga mahina at malalakas. Marahil iniisip nila na hindi sila mga mamamatay tao. Pinaniniwalaan nila na hindi ito maiwasan. Tinutok ni Lee Hyun-sung ang pansin sa mainstream group na tinutukso ang mga tao at sinabi. Ang distribusyon ng pagkain ay kontrolado ng mainstream group. Ang mga convenience store at mga kainan sa paligid ay naluot na halos wala ng pagkain na maaaring kainin. Naiintindihan ko. Isa rin itong dahilan kung bakit may ilang tao mula sa mainstream group na ipinadala sa itaas upang maghanap ng pagkain. Si Hyewon-si na dinala mo ay sumama sa kanila. Hyewon-se. Pangalan ng babaeng na iligtas ni Doc Chesi. Tumingin ako sa babaeng nakahiga sa bench ng subway. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, kitang-kita ang kanyang kagandahan. Ang kanyang matangos na pisngi at maamong mukha ay nagpapakita na tiyak na madalas siyang sinasabihang maganda. Dahil sa baga ng unggoy, mas maliwanag ang kutis niya kaysa kaninang umaga. Si Hyewon-si lang ba ang hindi bumalik? Hindi. Sa katunayan, may iba pang mga tao na umalis ngayong umaga pero ang mga mula sa marginalized group lamang ang hindi bumalik. Hindi sila bumalik? Lungkot na bumalot kay Lee Hyun-sung. Tila mayroon siyang ideya kung ano ang nangyari. Hinawakan ko ang balikat ni Lee Hyun-sung. Sigurado na ako pagkatapos kong matouch siya. Siya talaga ang espada ng bakal. Ang lakas niya ay malapit nang mag-exceed ng level 1-0. Bakit mo ako? Dapat tumanggap na si Lee Hyun-sung ng tawag ng pag-ibig, pero hindi siya tumanggap. Yun ni. Objektibo, ang combat power ni Lee Hyun-sung ay mas mataas pa kay Bang Cheol-soo. Walang dahilan para hindi siya targetin ni Cheon In-ho. Huwag mong kalimutan ito. Sa ganoong paraan, patuloy kong mapapaniwalaan siya. Narinig ko ang isang cute na tunog mula sa kung saan at lumingon, nakita ko si Nayo Sanga at Lee Gilyaong na nakatingin sa akin. Ang kanilang mga mukha ay parang mga sisiw na naghihintay sa ina, kaya't natawa ako. Naalala ko, gabi na pala. Hindi ba kayo gutom? Kumuha kayo nito isa-isa. Ibinigay ko ang pagkain mula sa convenience store isa-isa. Talaga? Pwede ba? Ngayon, libre. Pero sa susunod, kailangan mong bayaran. Hilang. Huwag ba kayong may coins? 1-0 coins kada isa. Teka ni. Naguluhan ang mga mukha ni Nayo Sanga at Lee Hyun-sung.
Mukhang hindi nila inasahan ang sinabi ko. Sige, ibabayad ko na. Hindi ko kailangan ng libre. Bilang isang sorpresa, ang unang nagsalita ay ang babaeng nakahiga sa bench. Siya'y nagising na. Ako si Jung Hyewon. Salamat sa tulong mo kaninang umaga. Walang anuman. Akala ko isang cute na maskara lang ito pero nakita ko na prejudisyo ito. Yosa nga si Lee Hyun-sung si. Lahat magising na kayo. Hindi ito ang tamang oras para gumawa ng ganitong mukha. Ang pagkain na ito, nakuha niya ito sa pamamagitan ng pagsugal sa kanyang buhay. Inaasahan niyo bang makuha ito ng libre? Halos walang ekspresyon ang mukha ng nagsalita ng walang pag-aalinlangan. Si Yosa nga ay namula na parang nagising. Masyado akong naging makitid ang pananaw, pasensya na. Kailangan nating magbayad tama. Hindi ko rin gusto ang libre. Ayoko nang umaasa sa ibang tao. Sumasang-ayon din ako kay Yosa nga si. Magbabayad na ako ng coins mula ngayon. Medyo nagulat ako sa hindi inaasahang reaksyon. Talaga nga, hindi porket apokalipsis na ang mundo, iisa lang ang uri ng tao. Kung insist nyo na intindihan ko. Alam ba ng lahat kung paano mag-exchange ng coins? Natutunan ko ilang araw na ang nakaraan. Pindutin lang ang inyong index finger, at A. Sabihin lang kung ilang coins ang nais nyong i-exchange. Mula kay Jung Hyewon, binayaran nila sina Yosa nga at Lee Hyun-sung ng 1 coins kapalit ng pagkain. Swerte na hindi kasing laki ng akala ko ang kanilang pagtutol. Hindi ko ito ginawa upang makakuha ng ilang coins. Sa una, mukhang matigas na desisyon ito pero malalaman din ng mga tao na tama ang desisyong iyon. Lee Gilyaong ay nagbayad ng 20 coins sa iyo. Mas maraming coins kaysa sa 1 ang binigay mo. Ito po ang halaga ng chocolate bar kanina. Magaan ang ekspresyon ni Lee Gilyaong habang nagsasalita. Marahil ang pinakamabilis na maka-adapt sa bagong mundong ito ay hindi ang mga matatanda kundi ang mga bata. Mas madali para sa mga bata na sirain ang mga nakasanayang pag-isip. Mananatili ba si Doc Jassy kasama namin? Yun ni. Doc Jassy. Hindi si Lee Hyun-sung ang tumawag sa akin. Luminga ako at nakita si Cheon In-ho mula sa mainstream group. Inisip ko na babalik siya agad. Pwede ba kitang makausap sandali? Wala na si Bang Cheolso, ang ilang ngipin ay nawawala at tinitingnan akong galit mula sa likod ni Cheon In-ho. Tumingin siya sa akin bago umiwas ng tingin. Isang tanga. Sige, mag-usap tayo. Tumango ako at mumiti si Cheon In-ho ng may kasiyahan. Kung ganoon, pwede bang iwan na muna ang iba? Gusto ko lang makipag-usap kay Doc Jassy ng mag-isa. Yun ni. Huwag na, hindi kailangan. Di silang makinig. Mabilis na kumunot ang noo ni Cheon In-ho sa sinabi ko. Tumigil si Lee Hyun-sung habang papalabas. Ganun ba? Sige, hindi ko naman alintana. Nagpakita siya ng parang wala siyang pakialam. Inupuan ni Cheon In-ho ang bench at dumating ang mga kalalakihan mula sa Cheoldo Group sa magkabilang gilid niya at iniabot sa kanya ang sigarilyo at lighter. Mukhang nasanay siya sa mga pelikula. Mukhang ayaw mong magpaligoy-ligoy kaya't diretsuhin ko na. Sumama ka sa grupo namin. Inaasahan ko na ang alok na ito. Maari kitang bigyan ng mataas na posisyon sa grupo namin. Gusto ko sana tayong magtulungan sa pangunguna ng grupo. Bakit ako? Dapat alam mo kung bakit. Tumingin si Cheon In-ho sa mga sugatang miyembro ng Cheoldo Group. Si Doc Jassy ay isang bayani na nagligtas ng mga tao mula sa mga halimaw. Kailangan ng isang bayani ng ganitong uri ng lugar. Isang kawili-wiling pananaw. Gagamitin niya ang presensya ko. At kung tatanggihan ko. Tatanggihan. Interesting. Hindi ko akalaing mangyayari yon. Hinugot ni Cheon In-ho ang usok mula sa sigarilyo at itinulak ito patungo sa akin. Doc Jassy, hindi ito isang pabor. May tungkulin ka na gawin ito. Hindi ba't nakikita mo ang mga mahihirap na tao dito? Ang mga tao ay nakatingin sa amin, ang mga mukha ay abot sa pagod at kalungkutan. May mga batang umiiyak at matatandang pagod na. Hindi naman ito malaking kwento. Ang hinihiling ko lang ay makipagtulungan tayo para sa kaligtasan. Doc Jassy, wala ka bang lakas? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kailangan ko ng isang hitman. Hitman?
Hanggang ilang araw na ang nakalipas, may ibang tao pang gumagawa ng trabahong ito. Siya lang ang kumukuha ng pagkain at nanghuhuli sa mga tunel. Kung tutuusin, kinuha namin ito ng walang kalaban-laban. Hindi ko na kailangang magtanong pa. Ito na ang kwento ni Yu Jongyuk. Pero bigla siyang umalis kagabi. Kaya kailangan mo ng kapalit. Sa tingin ko, napatunayan mo na ang lakas mo kay Choi So-si. Napansin na ni Lee Hyun-sung at Jung Hee-won kung ano ang nangyayari. Hindi masama para kay Dok Jae-si. Isa kang bayani ng mga tao at magiging leader tayo ng grupo. Mamahalin ka nila at sakali. Pasensya na, pero hindi ko kayang magpasa ng responsibilidad sa ibang tao. Hindi ko na isumama sa grupo ninyo. Isanan, ganun ba? Pati na rin ang paraan ng pamumuno mo sa grupo ay hindi akma sa akin. Tiningnan ko ang mga miyembro ng Cheoldo Group na may mga problema sa kalusugan at ang mga mukhang mahihina mula sa marginalized group. Lalo na si Jung Hee-won na nakatingin kay Cheon In-ho na parang mortal niyang kaaway. Ganun ba? Ayos lang. Pero kung magbago ang isip mo, bumalik ka lang. Hindi mangyayari yon. Haha, malalaman din natin. Hindi nagtagal, nalaman ko agad kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Cheon In-ho. Habang ang mga miyembro ng Cheoldo Group ay nagretiro, ang ibang mga miyembro ng grupo ay lumapit na parang naghihintay. Sila ay ang mga tao mula sa marginalized group. Hinawakan nila ako at nagsimula silang magtaas ng boses. Hey, totoo ba ang balita? Talaga bang ikaw lang ang may pagkain? Kukunin mo lahat ng pagkain, hindi mo ba ibabahagi sa iba? Kami ang mga nanatili dito. Bakit ikaw lang ang may pagkain? Ibigay ang pagkain kay In-ho-si. I-distribute niya ito ng patas. Alam ko na kung anong nangyayari. Nakikita ko ang ngiting nasa likod ng mga tao. Gumagalaw ang mga labi ni Cheon In-ho. Pumili ka. Ipagpapalagay ko kung ibibigay ko ang pagkain, magiging bayani ako. O kaya naman, magiging masama akong tao at tatanggapin ko ang pagkamay-ari ng lahat ng pagkain. Kung pipiliin kong maging bayani, papasok ako sa laro ni Cheon In-ho. Pagkatapos ng distribusyon ng pagkain, kakailanganin kong manghuli kasama ang grupo at maaaring isang araw ay pagsasaksakin nila ako sa likod. Sa kabilang banda, kung kukunin ko ang lahat ng pagkain, ako ay maisasama sa grupo at mag-iisa. Ang mga mata ng ilang mga konstelasyon ay kumikislap. Ang konstelasyon na Secretive Plotter ay huminga ng malalim. Habang ang mga tao ay naging mainit na, si Cheon In-ho ay lumapit. Ah, mga tao. Maghinay-hinay kayo. Mukhang may pagka-misunderstanding lang. Ano ito? Isang palusot. Nagdesisyon si Kim Dok Jae-si na makipagtulungan sa amin. Ang pagkain na dinala niya ngayon ay mapupunta sa mainstream group at ibabahagi ng patas. Nangako rin siyang patuloy kaming tutulungan. Siyempre, inisip niyang pipiliin ko siya. Mahirap nang pakinggan pa. Tama na. Nag-isip ako sandali. Ano ang gagawin ni Yu Jongyuk? Ah, iyon na. Ang sagot ay wala siya dito ngayon. Pero hindi ako si Yu Jongyuk. Siyempre, ibabahagi ko ang pagkain. Nakita ko ang mga labi ni Cheon In-ho na kumurba pataas. Ngunit kailangan ding marinig ng mga tao ang buong kwento. Ngunit, hindi ito libre. Tulad ni Yu Jongyuk, hindi ko ipapamahagi ang lahat ng walang kapalit. Ngunit hindi ko rin pananagutan ang lahat. Naguguluhan ang mga tao, hindi nila maintindihan ang mga salita ko. Hindi libre. Sabihin ko na. Hindi ko planong pag-ariin ang lahat ng pagkain. Ngunit hindi ko ibibigay ang pagkain sa grupo ni Cheon In-ho. Hindi ako UNICEF at hindi ko sila pinagkakatiwalaan. Ngumiti ako kay Cheon In-ho. Magkakaroon tayo ng kasunduan. Ibebenta ko ang pagkain sa inyo ng patas na presyo. Sell. Ano? Magkano? Sa malayo, nakita ko ang mukha ni Cheon In-ho na nagiging matigas. Umiti ako sa kanya. Hindi, tanggap ko lang ang coins. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga tao mula sa marginalized group na may kaugnayan sa akin ay bumalik. Ikaw Dok Jae-si. Mabuti ba itong desisyon? Sheesh, may libre ba sa buhay? Sabi ni Dok Jae-si, tama lang. Ang saya ko na. Tinanggihan ni Jung Hee-won ang alalahanin ni Lee Hyun-sung. Pagkatapos ng anunsyo ko tungkol sa kalakal, maraming tao ang umiwas sa akin. Siguro na dismaya sila. Sang-ayon ako kay Hee-won-si.
Ang mga tao dito ay masyadong sunod-sunuran sa mainstream group. Tama. Ang mga bastos na yon. Hawak na nila ang Gumho Station ngayon. Ang mga tao ay tinatrato tulad ng mga hayop at minsan ay dinadala sa slaughterhouse. Tulad ng nangyari sa akin kaninang umaga. Ang katawan ni Jung Hyewon ay nanginig. Sa katunayan, hindi ako kundi ang mainstream group ang nagmamay-ari ng pagkain. Sila ang kumokontrol sa pagkain sa ilalim ng makatarungang distribusyon at ipinagkakaloob sa mga taong sunod-sunuran. Ang mga tao ay pinakamahina kapag naniniwala silang may nagtatanggol sa kanila. Kapag nabuo na ang otoridad sa isang hindi pantay na relasyon, nagsisimulang umasa ang mga tao sa kanila. Sang-ayon ako. Kaya't naniniwala akong mahalaga ang deklarasyon ni Doc Jesse ngayon. Kailangan ng mga tao na mayroong lakas ng loob na gumawa ng aksyon. Tumingin si Lee Hyun-sung sa pagkain. Wala ni isa sa mga ito ang nabenta. 50 coins para sa isa, hindi ba masyadong mahal ang presyo? Bakit hindi isa 0 coins gaya ng ginawa mo sa amin? Hindi masama ang iniisip ni Lee Hyun-sung. Nakatuon lamang ang mga tao sa mainstream group at hindi binibigyan ng pansin ang nangyayari dito. Kailangan pa ng oras ng mga tao. Tumugon ako ng mahinahon. Maghintay tayo ng kaunti pa. Pagkatapos, dumating ang gabi. Ang tunog ng malalaking halimaw ay naririnig mula sa lupa at ang mga tao ay madalas magkaroon ng bangungot. Si Lee Gilyaong at Yo Sanga ay unang nakatulog habang si Jung Hyewon ay nagkakamali ng pagtulog. Doc Jesse, dapat din kayong matulog. Ako ang magbabantay. Hindi. Ayos lang. Si Lee Hyun-sung si muna ang matulog. Pero mapapagod ka. May trabaho pa akong kailangan. Gawin. Trabaho. Itinuro ko ang likod ni Lee Hyun-sung. Nakakamangha, may mga anino ng tao doon. Hindi lang isa. Iyan, patuloy pa ba ang kalakal ng pagkain? Sa wakas, nagsimula ng kumilos ang mga tao. Omniscient Reader's Viewpoint.